Isang magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po namin tagapakinig. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay muling pinagkalooban upang muling makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Ano po? So, samahan niyo po kami ngayong gabi o tayo po ay magsama-sama ngayong gabi upang muling mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ano ho? So, ang ating pong pag-aaralan is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. So, yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi muli, mga minamahal. So, kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran upang tayo po ay muling makapag-aral ng salita po ng Panginoon. No? So, ating pong tunghayan ang ating pong ang ating pong pag-aaralan sa aklat po ng James Chapter 4. Yan pong ating pag-aaralan sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 8, mga minamahal. So yan po ang ating pong pag-aaralan dito po sa aklat ng Santiago. Kailangan bubuklatin at kayo po ay sumubaybay diyan upang kayo po ay muling mapagpala na po ng salita po ng Panginoon. Ari po, ang sabi po ng talata sa James chapter 4 verse 7 and 8. Ang sabi po ng talata, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Yun po yung sabi. Verse 8, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. So, yun po yung ating pong pag-aaralan. So, paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan ng minamahal. So, tayo po muna yung manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Ating pong umpisahan sa pananalangin. Mapagpala namin Diyos, muli ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong biyaya, sa aming pong buhay. Salamat pong muli na kami po ay inyo pong muling binuhay pa ngayong araw, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pag-iingat sa buong araw na daan. Tunay na biyaya po ang maging malakas pa, Panginoon, sa nagdaang araw at inyo pong pag-iingat, Panginoon Diyos, ang patuloy na sumasa amin. Salamat po, O Diyos, sa biyayang ito. Salamat po na kami po ay umiiral pa dito po sa mundo, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan, Panginoon. Akin pong dalangin, nawa o Diyos ay makaabot sa bawat makikinig. Nawa po o Diyos ay abutin niyo po ang kanila pong mga kamahalayang espiritual upang kanila pong maunawaan ang inyo pong mga salita, Panginoon. Maging ang abang lingkod, Panginoon Diyos, ay nawa po o Diyos ay gawaran niyo po ng mayamang karunungan sa pagpapahayag po ng inyo pong mga salita ngayong gabi. Patawad po sa mga kulangan, kalabisan na inyo pong nasumpungan sa aming buhay. Patuloy po kami nagpapalinis at nawa o Diyos, pakabandalin niyo po kami, Santong Espiritu. Pagpalain niyo po nawa ang aming gawain ito at kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Muli, akin pong dinadalangin ay kayo po ang patuloy na magsalita at ilagay niyo po ako sa inyo pong likuran, gamitin niyo po ang kasangkapan upang maipahayag po ang katotohanan. At kayo po nawa magpala ngayong gabi. At inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay po, so magandang gabi po sa inyo. So mga minamahal, kayo po ay muling sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran kung saan po kayo naroroon at kung saan po kayo nakalugar ay kayo po sumubaybay sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Ano? So, ito po yung napakahalaga bilang isang Kristiyano, ay napakahalaga po ito sa atin. Paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. No? Ngayong gabi atin pong aaralin bakit tayo inuutusan. Sabi nga ng talata na ito, sabi nga ng talata, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. So, ano yung dahilan? Bakit kinakailangan nating umiwas sa kasalanan? Nung nakaraan, ang atin pong nakita na katotohanan is ang Diyos natin banal.
So bilang mga mananampalataya ng Diyos, kinakailangan tayo po ay mabuhay sa kabanalan. Sabi nga ng talata, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay meron, bilang tayo mga anak ng Diyos, meron na tayo pong kumbagay harmony, pakikisama sa Diyos. May kaugnayan na po tayo sa Diyos bilang tayo naging anak niya. At bilang tayo po ay anak niya, siyempre dapat po nating pinararangalan ang Diyos sa atin hong buhay. Bilang tayo po yung naging anak, siyempre, hindi lang naging anak ikaw, dati kay anak ng Diablo, ikaw ay niredeem. Yan po yung ating pinag-aralan, by the blood of the Lord Jesus Christ. Mga minamahal. At yung pong, siyempre, bilang ikay redeem na, siyempre, bagong pagkatao ang nasa sa iyo. So bilang ikay may bagong pagkatao, new nature, sabi nga, ang sino mong na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating buhay or bagay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. So bagong nilalang. Ibig sabihin, new creature, bago. Ibig sabihin, yung dating gusto mong kasalanan ay kinaayawan mo na. Pero sabi ko nga, tayo bilang isang tao na nandito pa sa laman ay mga minamahal, tayo ay nagkakasala pa rin. But ang maganda nito, meron tayong banal na espiritu na tumataan sa ating buhay, sa ating pong kalooban, upang tayo po ay magkaroon ng karunungan kung doon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Mga minamahal. Kaya, ang banal na espiritu, ito po yung kumbaga ay nangungusap sa atin upang huwag natin gawin yung mga bagay-bagay na nararapat natin gawin, mga minamahal. Halimbawa bilang tayo po may Holy Spirit, sabi nga, ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at yung espiritu ay ganoon din, nagnanasa ng laban sa laman. So kung tayo po'y kontrolado ng banal na espiritu, hindi po natin gagawin yung nananasa ng laman. At ito pong lamang ito, yung ating pong lumang pagkatao. So ngayong gabi, ano pa yung dahilan kung bakit kinakailangan nating umiwas sa kasalanan? So sabi nga ng verse 7, akan muna mababasahin. Ang sabi po dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ang sabi po na sa English, double-minded. So, unang katotohanan na dapat po nating makita, bilang Kristiyano, kinakailangan po nating umiwas sa kasalanan dahil kasalanan, it cause confusion, mga minamahal. Ang kasalanan ay nagbubunga ng confusion, mga minamahal. Pag sinabi confusion, a state of mental uncertainty. The quality or state of being uncertain, doubt. Yan po yung doubt, yan po yung confusion. Kaya nga sabi po ng verse 1, saan nagmumula ang mga pagbabaka? At saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan, sa mga bumabaka sa inyong mga sangkap? So saan nagmumula o saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? So doon po sa sangkap natin, sabi po ng talata, hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. So yung pong kasalanan, yung kalayawan, yun po yung bumabaka, ito po yung nagkokos ng confusion, mga minamahal. Kaya nga sabi ng verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Double-minded. So, ang bunga ng kasalanan, mga minamahal, ay hindi po lalong paglalim sa Diyos, hindi po. Minsan kapag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, parang dito dumarating yung iyong nagdududa ka sa iyong kaligtasan. Minsan dito dumarating na ang buhay mo parang ang gulo-gulo. Nandiyan ang kaguluhan Confusion. Nandiyan po yung kaguluhan, mga minamahal.
Kaya kapag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, kaya nga sabi ng Diyos sa verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Sino ba kumbaga ay pasimuno ng confusion? Hindi po ang Diyos. So kaya tayo po inuutusan ng Diyos na lumapit sa Kanya, pasakop sa Diyos, humiwalay sa kasalanan, para tayo po ay magkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos. Para tayo po ay lumalim sa pananaw, sa pagtingin, sa pagmamahal sa Diyos. Pero pag tayo po ay walang kumbaga po nabubuhay sa pagkakasala, sa kasalanan, nabubuhay tayo sa kaguluhan. Dahil kumbaga po ang pinuno ng kaguluhan is si Satan. Kaya nga sabi ng talata, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Natin ninyo? Sabi, tatakas siya sa inyo. Paano mangyayari tatakas o lalayo sa atin sa Satanas kapag tayo po nagpapasakop palagi sa Diyos? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin, tayo po ay magkaroon ng matibay na kumbaga ay relasyon sa Diyos. Pero dahil ng kasalanan, diyan ho nawawala, ang tingin natin ay nawawala ang kaligtasan. Pero hindi po nawawala ang kaligtasan. Eternal security, hindi po yan nawawala. Nawawala yung pakiramdam natin na para tayong ligtas. Nawawala yun, pero yung kaligtasan, yung assurance, o yung security, yung eternal security, yung pag ikaw ay tunay na ligtas, kung tunay kang ligtas, mga minamahal, kung tayo tunay na ligtas, at ikay tunay na nagsisit na nampalataya sa Panginoong Hesus, yung totoo, hindi po yan nawawala. Sabi nga ng talata, hawak ng Ama, hawak ng Anak, at may tatak ng Espiritu Santo. Hindi po yun nawawala. Pero yung ramdam mo, dahil ikay nabubuhay sa kasalanan, doon, parang ramdam mo, ako nga bagay ligtas. At pag tayo pinabubuhay sa kasalanan, dito po yung kaguluhan ng ating buhay. Nandito yung kagulo, tingnan niyo po, kapag tayo po hindi paligtas sa mga mananampalataya po ng Diyos, naranasan natin nung unang tayo hindi pa naliligtas, ang gulo-gulo ng ating buhay. Nung ako po hindi pa mananampalataya, parang ang tingin ko sa aking buhay, walang patutunguhan. Basta na lang ako makasampit kung saan. Kaya po ako nakakapasok kung saan dahil walang direksyon ng aking buhay. Ang naglilid ng aking buhay ay yung hari ng kaguluhan, si Satanas. So ang naglilid ng aking buhay, mga minamahal, ay hindi ang Diyos, kundi si Satanas nung ako hindi pa po ligtas. Pero nung ako po'y naligtas, yung naligtas po, tayong mga mananampalataya, nagkaroon po ng direksyon ng ating buhay. At yun po ang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi po ng talata, kapag sabi po dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yan po yung sabi. Tatakas siya sa inyo. Ang sarap po noon, talaga ikaw ay tinutukso ni Satanas, nandiyan lahat ng tukso, pero hindi umubra because dahil lang ikaw ay nananangan sa Diyos, palagi ka nagpapasakop sa Diyos, sa Kanyang kalooban, ginagawa mo yung Kanyang kalooban, ang sarap po nun. Kaya mga minamahal, ang utos ng Diyos sa atin, para tayo po ay tumibay, lumago, spiritually, sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal, kinakailangan po natin magpasakop sa Diyos. But, kapag tayo pinabubuhay, ito po yung rason kung bakit tayo po ay kumbaga ay pinapaiwas ng Diyos sa kasalanan, it causes confusion. It causes confusion. Kaguluhan ang mangyayari sa ating buhay. Kaya nga, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. So ang pinaka tama at magkokontrol ang pinakaayos na magkokontrol ng ating buhay, hindi tayo, hindi kung sino-sino, kundi yung Diyos na lumikha sa atin. Dahil siya ang may alam kung paano dapat tayo mabuhay ng tama. Dahil siya lumikha sa atin. Alam niya kung paano, parang tinan niyo po, sabi ko nga, pag tayo pinakahawak ng isang bagay sa cellphone, tinuturuan pa tayo, may manual doon, babasahin natin, ganito, pag i-charge mo, ganito, sa ganitong voltahe, yan. Pero pag yung gumawa, pag yung gumawa
ang nakahawak niya, hindi na niya babasahin yun dahil alam niya kung paano yun i-handle. Para pong merong isang naalala ko lang, merong isang tao nasiraan. Yung kanyang kotse nasira. At habang inaayos niya, napadaan yung isang tao din, may napadaan isang tao at tinigilan siya. Sabi nung dumaan, anong nangyari? Ganito po nangyari. Anong nangyari? Nasira po ito ganito. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Hindi ko po alam kung magagawa ko ito dahil hindi ko alam kung paano gawin. Ganito yan. Ito yan. Ganito. Ayusin natin. Ako nga ayos. Sabi nung napadaan. Ganyan. Sabi nung lalaki, nagtaka. Kayo ba yung mekaniko? Ba't niyo alam yan kung paano gawin yan? Hindi. Dahil ako ang gumawa na yung sasakyan yan. Aming industriya yan. Kami ang bumuo ng industriya na yan, ng sasakyan na yan, upang yung mabuo, kami ang naggawa na yan. Kaya alam ko yung gawin. So, sa ating buhay, para tayo po ay mabuhay ng tama at ayos, dapat tayo po yung magpakontrol sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang nakakaalam kung paano po tayo kumbagay mabuhay ng tama dito sa lupa. Hindi ho si Satanas, siya nga ang cause of confusion. Si Satanas, siya po ang cause. Siya po ang dahilan kung bakit ang tao nagkakagulo. Kaya, ang sabi po ng talata, pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsasalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Tingnan niyo po yan. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Ang Diyos po yung soberanong Diyos, tandaan po natin. At hindi po natin kayang kontrolin ng Diyos. Dapat tayo po, ramdam natin kung sino tayo nilikha lamang ng Diyos, tayo makasalanan, at dapat tayo po ang manikluhod sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang dapat ang manikluhod sa atin. Tayo mismo ang maninikluhod sa Diyos. Sino ka para panikluhodan ng Diyos? Hindi po, tayo po makasalanan, tayo nilikha ng Diyos. Tayo alabok lamang sa kanyang harapan. Kaya nga sabi dito ng talata, magsilapit kayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang magmamakawag, lumapit kayo sa amin. No, hindi. Ang Diyos, inuutusan tayo na, bahala kayo mapapahamak kung hindi kayo lalapit sa akin. Hindi yung uutusan ng Diyos, lumapit ka sa akin. Tayong inuutusan ng Diyos. Tayo ang inuutusan ng Diyos. Huwag ho natin kontrolin ang Diyos sa ating sarili. Dahil ang Diyos po ay hindi, He is a sovereign God. Yan po, sabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Alam niyo po, yung lalapit lamang sa Diyos, ito po yung may humble spirit, o humble heart, mga minamahal. Sabi ng talata, sabi ng Isaiah, naalala ko lang po. Isaiah chapter 57:15. Ang sabi po dito ng talata, sapagkat ganito ang sabi ng mataas ang tayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin naman niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Sabi, contrite and humble spirit. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. Yan po yung sabi. So, kasama ng Diyos is yung may humble, contrite, and humble spirit. Pero pagka ikaw ay mapagmataas, kaya kasama mo si Lucifer. Dahil kaya ng Diyos binagsak si Lucifer, mga minamahal, dahil siya nagmataas. Ay, tataasan daw niya ang Diyos. Ay kagaling din ito. Nilikha lamang. Hindi ka po hindi, ubra tayo sa Diyos. Kaya sabi, bakit tayo pinapalayo? Pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo. Sabi, resist the devil. Bakit tayo inuutusan? Dahil ang cause, ang dahilan kung bakit tayo na pinalalayo dyan ng Diyos, it cause confusion to us. Nagbubunga ito ng kalituhan sa ating buhay. Lalo na ho tayong mananampalataya, pag tayo po ay hindi nanangan sa mga pangako ng Diyos, kapag tayo po hindi nabuhay sa kalooban ng Diyos, pag hindi po natin sinunod ang Diyos sa ating buhay, ay delikado po tayo. Pag tayo po ay nabubuhay sa pagkakasala, delikado po tayo. Tayo po ay mapapahamak.
Ano? Yan po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng ating pong pag-aaral ito. Upang tayo po'y mapaalalahanan bilang mananampalataya ng Diyos, kinakailangan nating maging hiwalay sa kasalanan. Kaya nga sabi ng talata, at huwag tayo magsiayon sa sanlibutang ito. Mga mananampalataya ng Diyos, huwag tayo magsiayon sa sanlibutang ito. Dahil ang sanlibutang pong ito ay nakaayon sa masama. Ano? So, yun po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, ang ating gawin ay maging hiwalay tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi po ng talata rin ang sabi po dito, pasakop nga kayo sa Diyos, dato po at magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mga glinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong puso, kayong may dalawang akala. Ang sabi po ng talata, ye sinner, and purify your hearts, ye double-minded. So, kaya mga minamahal, ang halaga po na tayo po ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi ng talata verse 1 saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Tingnan niyo po. Kaya tayo inuutusan ng Diyos na tayo po umiiwas sa kasalanan. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nagiging magulo. Kaya sabi yung talata from whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even to your lust that war in your members. Tingnan niyo po yan. Kaya mga minamahal, saan nanggagaling ang kaguluhan sa kasalanan? At kapag tayo po ay nabubuhay na sinusunod natin si Satanas, ay siya, kaguluhan yan. Kaguluhan, hindi ho kaayusan, kaguluhan. But sabi ng talata, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Paano daw tatakas si Satanas sa atin? Kapag we submit to God. Yun po sabi. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So yan po sabi ng talata. So una nating puntos, it caused confusion, kaya tayo po'y pinaiiwas ng Diyos sa kasalanan, at yun po yung ating pinag-aaralan, paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. Yun po. Palagi ang pag-iwas sa kasalanan. Kung gusto nyo pong lumago spiritually sa ating buhay pananampalataya, kung gusto po natin lumago, dapat tayo po ay umiiwas sa kasalanan. Yan po yung katotohanan na dapat nating malaman, dahil pag tayo po walang alam sa salita ng Diyos at hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos, ay tayo po ay mapapariwara. Mapapariwara po tayo. So una, it caused confusion, kaya tayo po pinaiiwas ng Diyos sa kasalanan. Pandalawa, it caused corrupt attitude to God. Pag sinabi pong corrupt, to change from good to bad in moral, manners, or action. So, may posibilidad pala, mga minamahal, na tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, kahit tayo mananampalataya ng Diyos, may posibilidad na tayo ay maging, ang sabi, corrupt attitude to God. Sabi po ng talata, to change from good to bad in moral manners or action. May posibilidad pala ng ating gawa, kapag tayo po ay hindi nabubuhay sa paghiwalay sa kasalanan, may malaki ang porsyento na tayo mabuhay ng atin pong ginagawa ay mali. Yun po sabi po ng talata, ating pong basahin sa verse 4.
Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So kung tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, ay sabi nga ng talata, Diyos, alam nga namang masaya ang Diyos sa atin. Alam nga namang masaya ang Diyos sa ating mga ginagawa, sa kasalanan natin ginagawa. Kaya sabi ng talata, kayong mga mangangalunya, ye adulterers and idolatresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ang pakikipagkaibigan sa sanglibutang ito ay pakikipag-away sa Diyos. Ibig sabihin, hindi naman yung idea na ikaw ay nandito pa tayo sa mundo Yung idea na yung, sabi nga ng talata, and be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, kung ano yung kanilang sayaw, ay sayaw mo na rin. Bilang mananampalataya, dapat alam natin yung boundary. Sabi ko nga, marami ho ang kaibigang mga taga-Siko. Sila po'y kilala na ho nila ako. Pag ako nadating, yes, pastor! Kilala po nila ako. Na dati ako kilala nila, ako nagiinom ka, ulayo din nila. Pero ako naging mananampalataya, hindi na ako nila mapilit sa kanila sa dati kong ginagawa. Dati kasama ko sila pag-iinom, dati kasama ko silang kajaming sa paninigarilyo, sa kung saan kalukuhan. Pero ako nakakilala sa Panginoon at nakakasama ko pa rin naman sila pag ako nauwi doon, nakakasama ko rin sila, nakakahuntahan ko sila pagkaminsan. So, nakikisama ako. Pero, hindi ako nakikisama. So, for the sake na gusto ko silang akayin sa Panginoon, kaya ako nakikisama sa kanila. Pero yung gagawin ko, yung kanilang kasalanan ginagawa, na dati ko rin ginagawa, teka muna, teka muna. Yun po yung ibig sabihin. Nang sabi po dito, ay yung ye idolaters and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Yun po ang ibig sabihin. Yung ikaw ay nabubuhay na rin nang naaayon sa kalooban, nang naaayon sa kanilang mga maling ginagawa. Naaayon sa kalooban nila. So yun po yung sala, pag kinabubuhay na sa kanila pong, sabi nga, ang normal ay yung dahon, pagka pumatak sa tubig na agos, ang normal niyan ay pababa dahil doon ang agos. Pero ang hindi normal ay naagos sa tubig pababa, ang dahon ay pataas, hindi po yung normal. So dapat tayo po yung dahon ang ayon ng tubig ay pababa, dapat tayo po yung pataas. Bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, mga minamahal, para tayo po ay hindi mahawahan, nandito pa po tayo sa mundo, hindi pa po tayo glorified. Nandito pa po yung ating old nature. At kung sabi ko nga, kung ano yung ating pong pinalalakas, yun po yung lalakas. So kung tayo po ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, bawang kasalanan, yung laman ang lumalakas. Kaya nga sabi ng talata, ang sabi po dito, verse 4, kayo ngang mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ito ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya nga sabi ng Roma, natin kung binasa ng nakaraan, ng Monday, ang sabi po ng Roma chapter 12, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Ibig sabihin, yung and be not conformed to this world, yung ayon, kung ano yung kanilang sayaw, kung ano yung uso sa mundo, TikTok ka ng TikTok, labas na sirang yung tuktok, nalabas, nasirang yung tuktok, kung ano yung uso sa mundo, ay siya mong ginagawa. Pero yung kalooban ng Diyos ay hindi mo ginagawa. Kaya sabi ng talata, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo
kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Siyempre, yung nakaayon sa kanyang kalooban. Hindi naman po pwedeng ang kalooban ng Diyos ay hindi niya kalooban. Yung kalooban ng Diyos is yung nakaayon ka sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng Biblia, Romans 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon saan? Sa sanlibutan ito. Kaya sabi dito, number 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Yun yung kanyang kalooban. Yun yung kanyang kalooban, submit yourselves therefore to God. Yun yung kanyang kalooban. Yung tayo po yung nagpapasakop sa Diyos, sa kanyang kalooban, yun po yung kanyang kalooban. Kaya sa iyo po ng talata, resist the devil and he will flee from you. Sabi pa ng verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Yan po yan. Kaya mga minamahal, yan po yung gustong ipaalam ng Diyos sa atin. Bakit tayo kinakailangan umiwas ng kasalanan? Una, it causes confusion. Yan. Hindi po maganda yung confusion, yung kaguluhan, lalo na po sa atin po bilang mananampalataya ng Diyos. Hindi po yan maganda. Even sa ating kaligtasan, kapag ikinabubuhay sa kasalanan, ikay magdududa. Magugulo, ako nga bagay ligtas. Ako nga bagay, pag namatay na ako palangit. Yan ang bunga ng kasalanan eh. Kaguluhan. Alam mo namang gumagawa ka ng kasalanan, and yet, maayos pa rin. Hindi po. Hindi po yun magiging maayos. It causes confusion. It causes corrupt attitude to God. Yan po. So para tayo po ay maging malalim sa Diyos, para makita po natin yung kadakilaan, yung kagandahan, yung kabanalan ng Diyos sa ating pong buhay, makita natin yung kanyang ginagawang kadakilaan sa ating buhay, makita natin kung sino siya, kung gaano siya kataas, kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kadakila, kinakailangan po natin humiwalay sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, ito po yung pakikipaggalit laban sa Diyos. Sabi nga ng talata, pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakasin sa inyo. Verse 4, kayo mga nangangalo niya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sabihin, pag tayo nabubuhay sa kasalanan, siyempre, ay tayo po'y kaaway ng Diyos. Yan po yung katotohanan. Yan po yung katotohanan dapat po nating malaman. Kaya mga minamahal, ang panawagan po ng Diyos sa atin, dapat po tayong mabuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ba yung renewing of your mind? Sa pamamagitan po ng Word of God, dito po mababago ang ating pong isip kapag tayo po ay malalim sa salita ng Diyos. Yan. So ang cross-reference po na yung talatang yan is yung 1 Peter chapter 1 verse 14. Ibig sabihin po, nabasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 14, ito po yung sinasabi, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong datihang mga masasamang pita, nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Yan po yung sabi. Nasabi po ng talata, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. So ano yung cross-reference niyan? Ngunit, verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong magsiasal ng ayon sa inyong datihang masasamang pita nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Tingnan nyo yan. Huwag tayong magsiasal ng datihang pagkatao natin. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So paano yon? Sabi ng talata, verse 13, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo. Maging mapagpigil.
Siyempre, ang kasalanan po ay tumatahan sa atin at kapag tayo po ay hindi nagkaroon ng pagkontrol diyan sa kasalanan yan, hindi po tayo humiwalay sa pagkakasalang yan, hindi po tayo nabuhay sa kalooban ng Diyos, delikado po yan. Ito po yung sinasabing, ang sabi po ng James, chapter 4, ang sabi po dito, kayo ngang mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So kaya sabi ng talata, kaya't inyong bigkisan ang baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo. Verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong datihang masasamang pita, nang kayo'y nasaan? Nasa walang kaalaman pa. Tingnan niyo po, tayo po ngayon bilang ligtas, alam po natin yun. Tayo po nakakaalam ngayon ng tama at mali. Bilang tayo po naligtas, alam po natin ang salita ng Diyos. At ito po ang ating i-apply sa ating buhay. Huwag ho yung kasalanan. Bagaman hindi maiiwasan yung kasalanan, pero sabi nga ng talata magpasakop nga kayo sa Diyos. Dapat po magsisalangsang kayo sa diablo. Dahil ang kasalanan ay nakatahan din sa ating lumang pagkatao. At kapag tayo po'y nabubuhay na laging nagpapasakop sa Diyos, dito po tayo nakakagawa ng kalooban ng Diyos. Yan po yun. Ano? Bakit tayo pinaiiwas ng Diyos sa kasalanan? Dahil ang kasalanan, it causes confusion to us. Kalituhan. Pandalawa, it causes corrupt attitude to God. Yung ating dapat, sabi nga ng ibig sabihin yan, to change from good to bad. Dahil ang tao pa naman ay ang tao pa naman ay naka-incline sa masama, naku, walang tumitirang mabuti sa tao. Ang sabi ng Genesis, ang sabi ng talata, 6, ang sabi po dito ng talata, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos. Bakit? At ang lupa ay napuno ng karahasan at tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama. Bakit? Sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So ang tao nung bubagsak sa kasalanan, wala na siyang nagagawang mabuti. Wala nang natirang mabuti sa tao. Purong kasamaan na. Dahil namatay yung kanilang relasyon sa Diyos. Yun yung espiritong, yun yung kamalayan natin sa Diyos. Kaya nung ang tao bumagsak sa kasalanan, pawang kasalanan na lamang ang kanya nagagawa. Walang mabuti sa tao. Ang tao ay naka-incline sa kasamaan. Kung meron siyang gagawin, ang pipiliin niya ay kasalanan. Hindi po kabutihan. Kaya lamang ho naman tayo bilang mananampalataya nakakagawa ng mabuti because of the Holy Spirit. Pero kung tayo ang tatanungin, mga minamahal, kung tayo ang tatanungin, ay hindi tayo gagawa ng mabuti. Kung ako ang tatanungin, ako ang nangangaral po ngayon. Kung wala akong biyaya ng Diyos, banal na Espiritu na tumatahan sa akin, na pumipigil sa aking kasalanan ginagawa, ako po ang lagi kong gagawin kasalanan. Pero salamat sa Diyos, dahil ang banal na Espiritu na tumatahan sa akin, at bagong pagkataong nasa sa akin. Wala na akong tumatahang mabuti sa tao. Maraming tao ay alam naman Diyos, pero hindi nila talaga kilala kung sino yung Diyos na yun. Yun yun. Alam lang may Diyos, pero hindi nila kilala. Sino yung Diyos? Ay, ang Diyos ay banal. Sa utos ng Diyos, pasakop kayo sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Ay ayaw ng tao pasakop sa Diyos. Ang gusto ng tao ay kasalanan. Pero dapat tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat yung ating gawin. Huwag yung kalooban ni Satanas. Bilang tayo po may bagong pagkatao, na ipinanganak na muli, upang tayo po makagawa ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. Yun po. Kaya, mga minamahal, ito po ang dahilan kung bakit tayo po dapat umiwas sa kasalanan. It causes confusion, it causes corrupt attitude to God. Corrupt attitude to God. Naku po, mahirap po yan. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, kinakailangan po natin na mabuhay sa kabanalan. Excuse me po.
Dahil sabi po ng talata, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po ang sabi ng Diyos. Yun po ang utos ng Diyos. Hindi po utos ng tao yan. Utos po ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, ang most emphasizing attribute, character ng Diyos is holy. 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 Hindi po siya sinabing Almighty, Almighty, Almighty. Hindi po. Ang most emphasizing attribute of God is holiness of God. Kaya mga minamahal, tayo po mga mananampalataya ng Diyos, kinakailangan tayo po ay maging hiwalay sa kasalanan. At mabuhay na kasama ang Diyos na nabubuhay sa kabanalan. Yun po yung sabi. Sabi po ng talata, James, kayong mga ngalunya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang nag-iibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Take note po ha, hindi po masamang makipagkaibigan sa mga tao. Ang sinasabi po ditong makipagkaibigan sa sanlibutan is yung layin nila, yung mga ginagawa nilang kasalanan, bilang ikaw ay mananampalataya ng Diyos, ay ginagawa mo na rin. Hindi po masamang makipagkaibigan eh. Pag ako nagagasolina doon kay na Inay Maring, ano ko na yun kabiruan ko na. Ano? Pag doon sa gasolinahan, saan gasolinahan diyan? Sa Rosario, gayon din. Ano? So, ang idea lamang nito is yung ikaw ay nabubuhay na sa kanilang ginagawa na kasalanan. Yun po yung idea nun. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya tayo po ay inuutusan ng Diyos, pasakop kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yan po yung sabi. It causes confusion, it causes corrupt attitude to God. Pantatlo, it causes callous heart. Ito ay nagbubunga ng kalyong puso. Yan po sabi. Sabi po dito, verse 9. Kayo'y mga pighati at magsihibig at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Alam niyo po, minsan tayo po yung naaaliw na sa kasalanan. Yan po yung idea. Kapag tayo po naaaliw na sa kasalanan, kahit tayo po yung umiyak na. Mga minamahal. Nasabi ng talata kayo'y magbighati at magsihibig at magsitangis, inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Ang idea po na yan, mga minamahal, kapag ikaw ay natutuwa, nawiwili, sumasaya sa kasalanan, umiyak ka na. Dahil yan ay nagre-representa na ang iyong puso ay nangangaliw na sa paggawa ng kasalanan. Hindi ka na sensitibo sa kabanalan ng Diyos. Mga minamahal, may payo po ang Diyos. Kung gusto po nating maging sensitibo tayo sa panawagan ng Diyos, sa pangungusap ng Diyos sa ating pong buhay, kinakailangan po nating umiwas sa kasalanan. Ano po? Ang palaka po ay, sabi ko nga, minsan tayo po inaaliw ng kasalanan. Inaaliw po tayo ng kasalanan. Ang sabi natin, ayos lang naman ito siguro. Yung babad ako sa, minsan nakapagpasa pa naman ako ng Bible, isang chapter, pero sa Facebook ay ang haba-haba. Yan po. Delikado po yan. Minsan yan tayo po ay minsan ay, kumbaga po tayo po ay nahuhook na ng dyablo sa pamamagitan ng kanyang technique or paraan para tayo po ay madala kung saan tayo mahina. Kaya sabi po ng talata, kung tayo po ay nabubuhay sa pagkakasala, kung tayo po ay nabubuhay na malayo sa Diyos, hindi ka nakakapagsimba, masaya ka pa. Hindi ka nakakapagbigay ng tithes and offering, masaya ka pa. Hindi ka nakaka-attend ng ministry mo na ginagampanan mo. Dati naman ikay active, pero ngayon hindi na, masaya ka pa. Sabi ng talata, palitan mo ng pag-iyak. Dahil
nangangalyo na ang iyong puso, mahina ng iyong pakiramdam sa panawagan ng Diyos. Sabi po ng talata, it caused callous heart. Sabi po dyan ng callous heart, a hard, thickened place on the skin. A hard, thickened place on the skin. Yan po ay ranas ko, mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po ay, sabi ko nga, lagi po, ito lagi ko, ranas ko eh. Ang sarap kasi yung example yung ranas. Ako po dati ay sanay mangahoy sa bundok. Nung ako po hindi pa humana ng palataya, mga minamahal, sa bundok kami nangangahoy. At, syempre, pagka lalo't putik, doon sa talumpok, doon sa piit, nasigang, at diyan sa hulog, diyan po sa banoy. Alam niyo po, pag kami po yung nangangahoy, mga minamahal, syempre, umulan ng kaunti, medyo putik, sa bundok, huhubadin namin yung aming tsinilas. At kami nasanay na nung ganyan, na hanggang sa amin, hanggang doon sa amin sa bahay, nakatapak kami. At hindi po namin ramdam yung, hindi naman yung sobrang haba, na napako ka na ramdam naman. Yung maliliit lamang na yung mga, ang tawag doon, makahiya, kalbos pusa, hindi na namin ramdam dahil ang amin pong paa, itong ilalim, ay kalyo na, nasanay ho na pag kami paparoon, nakatsinilas, pagbalik, yapak na dahil malalagot ang tsinilas, hindi tatagal yung tsinilas. Kaya binibili ko ho yung dragon na tsinilas, matibay-tibay ho yun sa pandagunusan ho yun. Ano? Pero nalalagot pa rin. Pero nasanay na yung aking paa na kalyuhin na. At hindi minsan, hindi ko naramdaman, yung tinik pala, nandoon na nakabaon, hindi ko paramdam. Ganun po pala pag tayo po'y nabubuhay at nasasanay na sa paggawa ng kasalanan. Minsan ang Diyos ay nananawagan na sa atin, minsan tayo kinakausap ng Diyos, hindi pa ho natin maramdaman, dahil tayo'y makapal na ang ating puso dahil ng kasalanan. Nangalyo na sa paggawa ng kasalanan. Kaya pag tayo gumagawa ng kasalanan at masaya pa tayo, hindi ka na nakakapagsimba, masaya ka pa, hindi ka na nakakapagbigay ng tithes and offering, etc., ng gawain sa Diyos, hindi ka na nakapagbabasa ng Biblia, masaya ka pa. Ang sabi ng talata, kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Yan po ang sabi ng Biblia. Kung masaya ka pa sa paggawa ng kasalanan, delikado yan. Delikado. Ang sabi ng Biblia, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Pero pag ikinabubuhay, na hindi ka na lumalaban sa kasalanan, ikaw ay umiyak na. At magmakaawa sa Diyos, na mangusap po ulit siya sa inyo. So yun po yung sabi. Ano? So it caused confusion, it caused corrupt attitude to God, it caused callous heart. Ang sabi po ng talata, verse 1, ito pa saan nagmumula ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bagama na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo nang-iimbot at kayo wala. Kayo nagsisipatay at kayo'y nang-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nagkikipag-away at nangakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Tingnan niyo po yan. Sumari ho yung mangyari sa atin. Ano pa sabi? Verse 5, verse 4. Kayong mga ngulinya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian. Verse 6, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kautusan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, ang gusto ng Diyos sa atin ay maging contrite and humble spirit sa harapan niya. Yun ang gusto niya.
So, pero pag tayo nagmatigas, nabuhay tayo sa kasalanan, nabubuhay tayo sa pagkakasala, ang magiging resulta niyan, magiging kalyo ng puso mo. No? Hindi ka na sensitibo sa kasalanan. Ano? Callous heart, number 4, it captured you. Siyempre, pag tayo nabubuhay sa kasalanan, ano mangyayari sa atin? Mahuhuli ka na yan. Ano? Sabi nga ng talata, sabi po, pasakop nga kayo sa Diyos, dato't magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Romans chapter 6 verse 20. Sabi po dito, and 22. Ang sabi po dito ng talata, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang binunga ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay ay yaon ay kamatayan. Datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ng ay ang buhay na walang hanggan. So dati, nung hindi pa tayo alipin ng Diyos, tayo alipin ng dyablo. Hindi ho dati tayo alipin ng Diyos. Tayo inaalipin ng dyablo, mga minamahal. Yun ang ating sinusunod. Ba't sabi ng talata, datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kaya kung tayo po mga minamahal, tayo pong ligtas, ang utos ng Diyos, kung tayo po ligtas, mabuhay sa kasalanan, iwasan ang kasalanan, mga minamahal. So yan, upang tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya. Ano? Yan po yung sabi ng talata. Kaya nga sabi ng talata dito, sa Roma ulit, chapter 6, balikan ko lang. Romans chapter 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy pa baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Huwag nawa tayong mabuhay sa pagkakasala. Ano? Huwag. And the last, una, it causes confusion, it causes corruption, corrupt attitude to God, it causes callous heart, it captured you. Number 2, number 5, it makes you carnal. Siyempre, pag ikaw ialipin na ng kasalanan, naku po. Sabi nga ng talata, carnal. Ito yung sabi, verse 1. Saan nagmumula mga pagbabaka? At saan nagmumula mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? So, carnal, nagiging carnal na tayo. Ibig sabihin, yung ating attitude, dapat tayo banal sa harapan ng Diyos, nagiging carnal na tayo, nabubuhay sa kasalanan. Kaya sabi mo ng talata, 1 Corinthians chapter 3, verse 1, ang sabi po dito ng talata, 1 Corinthians chapter 3, verse 1, at ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo ng katulad sa mga espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala pa ni ngayon, paman ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman? So yung palang nabubuhay na nasa laman is kaguluhan talaga. Ito yun, sabi ng verse 1. Saan nagmumula, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka, at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? So yan ang nagagawa ng kasalanan. Kaya dapat nating iwasan mga minamahal. Dahil walang magandang idudulot ang kasalanan. Ito po ay wawasakan po tayo ng kasalanan. Kaya mga minamahal, kung tayo mayroong iiwasan, huwag ang Diyos, kundi ang kasalanan ang ating iwasan. Yan po ang sabi. At ang sabi pa ng talata, sa Galatians, alam naman po natin, at hayag ang gawa ng laman, sa mga bagay ang mga ito, paninibugho, etc., etc. Nandun na po yun. Yan po yung sabi.
Kaya sana po mga minamahal, ang panawagan ng Diyos, kung gusto natin mabuhay sa kabanalan, umiwas tayo sa kasalanan. Kung gusto natin lumago spiritually, makapaglingkod ng patuloy sa Diyos, umiwas tayo sa kasalanan. So, it causes confusion, it causes corrupt attitude to God, it causes callous heart, it captured you. Number 5, it makes you carnal. So, yun po yung mga negative aspect na makukuha natin kapag tayo po ay nabubuhay sa pagkakasala. Walang kabutihan dito sa ating natalakay nito. Kaya mga minamahal, ang sabi ng talata, pangwakas na talata, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yun po yung sabi, pasakop kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yun po ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi. So, ang sabi ng talata, submit yourselves therefore to God. Sabi po, resist the devil and he will flee from you. So, submit to God. So, panawagan ng Diyos, para tayo mabuhay sa kabanalan, makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, submit yourself, submit ourselves to God. So, yun po, ano po ang ating pag-aralan ngayong gabi. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mga katotohanan namin pong napag-aralan. Pagpalain niyo po nawa kami at pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakanin. Salamat po sa inyong biyaya at nawa o Diyos sa inyong pong salita ang pumatubay sa bawat isa sa amin. Ang lahat po nito ay aming po samagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So salamat po at God bless po sa inyo lahat. Bukas po ulit.